Magandang araw, class! Muli ako si Mrs. A. At nandito ako upang ituro sa inyo ang nilalaman ng ikalimang module para sa unang markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalimang module ay pinamagatang mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais may sa katuparan sa lesson videong ito ay ang MELC number 5, na isasagawa ang mga angkop na hakbang ng CBD-RRM Plan. Mula dito ay inaasahang maisa sa katuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, nasusuri ang mga konsepto at salik na mahalaga sa pagtataya sa mga maaaring maidulot ng disaster. Kalawa, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging handa sa disaster na maaaring maranasan ng tao. Ikatlo, natutukoy ang tugon na dapat gawin ng mamamayan sa panahon ng sakuna o disaster. At ikaapat, natutukoy ang mga hakbang o gawain sa pagsasaayos sa mga nasirang lugar dulot ng disaster. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupunan ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson video ito. Handa na ba kayo? Simulan natin ang pagtuklas sa mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Ang CBD-RRM Plan ay binubuo ng 4 na yugto. Ang unang yugto ay ang paghadlang at mitigasyon ng kalamidad o Disaster Prevention and Mitigation. Ang ikalawang yugto naman ay ang paghahanda sa kalamidad o Disaster Preparedness. Ang ikatlong yugto ay ang pagtugon sa kalamidad o Disaster Response. At ang ikaapat na yugto ay ang rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad o Disaster Rehabilitation and Recovery. Ito ang 4 na yugtong bumubuo sa CBD-RRM Plan. Unang yugto, paghadlang at mitigasyon ng kalamidad or Disaster Prevention and Mitigation. Ang yugtong ito ay tatalakay kung paano mapipigilan o mahahadlangan at mababawasan ang panganib na maaaring maidulot ng kalamidad at hamong pangkapaligiran. Kailangan magkaroon ng sapat na kaalaman at pangunawa ang mga babalangkas ng plano kung ano ang mga panganib, kung sino at ano ang maaaring mapinsala, at kung maaari bang hadlangan o mabawasan ang epekto ng kalamidad. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit nauuna ang pagtataya sa yugtong ito sa pagbuo ng plano ng Community-Based Disaster Risk Reduction Management. Sa bahaging ito ng pagpaplano, tinataya ang mga panganib at ang kakayahan ng pamayanan sa pagharap sa iba't ibang kalamidad at hamong pangkapaligiran. Mula sa mga impormasyon na makukuha sa pagtataya, bubuo ng plano upang maging handa ang isang pamayanan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ang unang yugto, ang paghadlang at mitigasyon ng kalamidad o Disaster Prevention and Mitigation, ay nahahati sa dalawa. Ito ay ang paghadlang sa kalamidad o Disaster Prevention at mitigasyon ng kalamidad o Disaster Mitigation. Ang paghadlang sa kalamidad o Disaster Prevention ay kinapapalooban ng pagtataya ng panganib o Hazard Assessment, gayon din ang pagtataya ng kahinaan at kakulangan o Vulnerability Assessment, at pagtataya ng kapasidad o Capacity Assessment. Samantalang ang mitigasyon ng kalamidad o Disaster Mitigation naman ay kinapapalooban ng pagtataya ng peligro o Risk Assessment. Pagtataya ng panganib o Hazard Assessment. Ito ay proseso ng pagtukoy o pagkilala sa katangian ng panganib, pagsusuri sa pinsala na maaaring maidulot nito, at pamamahala sa panganib upang maiwasan ang matinding epekto nito sa isang lugar na makararanas ng sakuna o kalamidad sa isang partikular na panahon. Ang pagsasagawa ng pagtataya ng panganib ay mahalaga upang maunawaan ng isang komunidad ang panganib, sakuna o kalamidad na maaaring maranasan sa kanilang lugar
at magkaroon ng makabuluhang pagpaplano upang matugunan ito. Sa gagawing pagtataya, dapat isaalang-alang ang mga katangian ng panganib na maaaring maranasan upang maisagawa ng epektibo ang pagbuo ng plano. Magsisilbing gabay sa gagawing pagtataya ang mga sumusunod na katanungan. Anong iba't ibang uri ng panganib na maaaring maranasan sa lugar? Anong maaaring pagmula ng panganib? Sino ang maaaring maapektuhan ng panganib? Kailan maaaring maranasan ng isang panganib? Gaano katindi o kalawak ang maaaring maging epekto nito? At may kakayahan ba ang komunidad na tugunan ang hamon o panganib? Ayon sa mga ginawang pananaliksik, ang isa pang paraan ng pagtataya upang matukoy ang panganib na maaaring maranasan sa isang partikular na lugar ay ang pagsasagawa ng hazard mapping. Ito ay ang proseso ng pagtukoy sa mapa ng mga lugar na maaaring makaranas ng panganib at ang mga elemento na maaaring maapektuhan nito tulad ng mga infrastruktura, agrikultura at kabuhayan ng mga mamamayan. Ang timeline of events naman ay ang paggawa ng balangkas ng mga nakaraang pangyayari upang masuri kung ano ang mga panganib na naranasan sa isang komunidad, gaano kadalas ito mangyari, at kung alin sa mga ito ang nagdudulot ng malaking pinsala sa mga mamamayan at kapaligiran. Pagtataya ng kahinaan at kakulangan o vulnerability assessment. Sa bahaging ito, tatayahin ang kahinaan at kakulangan ng isang komunidad, maging ito ay sa mga mamamayan o sa mga infrastrukturang may mataas na antas ng panganib. Ayon sa aklat ni Anderson at Woodrow noong 1990 na pinamagatang Rising from the Ashes, ang pagtataya sa kahinaan at kakulangan ay mayroong tatlong kategorya: ang pisikal o material, sosyal o panlipunan, at pag-uugali ng tao tungkol sa panganib. Ang kahinaang pisikal o material ay tumutukoy sa kakulangang pinansyal at likas na yaman upang makagawa o makapagpatayo ng mga estruktura na kayang hadlangan ang epekto ng kalamidad. Ang isang komunidad na kabilang dito ay maituturing na vulnerable at may malaking posibilidad na makaranas ng malawakang hagupit ng kalamidad. Ang kahinaang panlipunan ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan na tugunan o hadlangan ng pamahalaan at ng mga mamamayan ang panganib. Mataas ang posibilidad na madaling maapektuhan o makaranas ng sakuna ang mga komunidad na walang maayos na ugnayan ng mga mamamayan at mahina ang pamamalakad ng pamunuan. Ito rin ay tumutukoy sa mga programa ng pamahalaan at ang suportang ibinibigay ng mga mamamayan. Ang pag-uugali tungkol sa panganib ay nagdudulot din ng kahinaan na maaaring maging dahilan ng mas matinding epekto ng panganib sa isang komunidad. Ang kawalan ng interes at negatibong pagtanggap sa pagbabago ng mga mamamayan ay bahagi sa pagtataya ng kahinaan ng komunidad. Ang kakulangan sa kaalaman at epektibong pagtugon sa harap ng panganib ay may malaking kaugnayan sa pagiging vulnerable ng komunidad. May mga paniniwala at gawi ang mga mamamayan na nakahahadlang sa pagiging ligtas ng isang komunidad. Nagiging mas malawak ang pinsala na dulot ng panganib kung ang mga kahinaang nabanggit sa tatlong kategorya ay hindi matutugunan. Ang pagiging mulat ng mga mamamayan sa mga kaganapan at aktibong paglahok sa mga programa ng pamahalaan, lalo na sa pagbuo ng plano sa CBDRRM, ay kailangan upang maiwasan ang panganib. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, kailangan suriin ang sumusunod na konsepto para sa epektibong pagsasagawa ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan. Una ay ang elementong nalalagay sa panganib. Ito ay tumutukoy sa lahat ng elemento sa lipunan tulad ng mamamayan, kabahayan, infrastruktura, mga alagang hayop at pananim na maaaring maapektuhan. Ikalawa ay ang mamamayang nalalagay sa panganib. Ito ay tumutukoy sa mga taong maaaring higit na maapektuhan ng kalamidad dahil sa kanilang kalagayang pisikal o kawalan ng kakayahan tulad ng mga buntis, may kapansanan, matatanda at mga bata. Ang ikatlo ay ang kinaroroonan ng mga mamamayang nalalagay sa panganib.
Ito ay tumutukoy sa lokasyon ng mga taong itinuturing na may mataas na antas na makaranas ng panganib o vulnerable. Ang mga naninirahan sa mababang lugar ay maaaring makaranas ng pagbaha at landslide naman sa mga naninirahan malapit sa paanan ng bundok. Ito ay halimbawa lamang ng mga pangkat na itinuturing na vulnerable. Ang pagsasagawa ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan ay mahalaga dahil makatutulong ito sa pagbuo ng mas epektibong plano para sa CBD-RRM. Ang pagtataya ng kapasidad ay ang proseso ng pagsusuri sa kakayahan ng komunidad na harapin ang iba't ibang uri ng hazard. Katulad ng pagtataya ng kahinaan at kakulangan, mayroon din itong tatlong kategorya: pisikal o material, panlipunan at pag-uugali ng mamamayan tungkol sa hazard. Sa pisikal o material na aspekto, tinataya ang kakayahan ng komunidad o ng mga mamamayan na muling bumangon at bumawi pagkatapos na makaranas ng kalamidad. Ito ang susukat kung may kapasidad ba ang mga mamamayan na muling manumbalik sa dating pamumuhay. Maitatayo bang muli ang mga nasirang kabahayan? Magagawa ba ang mga infrastrukturang naapektuhan? Maibabalik ba ang kabuhayan ng mga ordinaryong mamamayan? Sa aspektong panlipunan, tinataya ang kakayahan ng isang komunidad na harapin ang panganib at pagsusuri kung epektibo ang plano sa pamamahala sa kalamidad ng pamahalaan. Kabilang din dito ang kakayahan ng mga mamamayan na magtulungan upang ibangon ang kanilang komunidad mula sa pinsala ng mga kalamidad. Mayroon bang konkretong programa na magpapakita ng magandang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan? Sa aspektong pag-uugali ng mga mamamayan, ang pagkakaroon ng kakayahan na ibahagi ang kanilang panahon at pagmamay-ari ay nagpapakita na may kapasidad ang komunidad na harapin o muling bumangon mula sa pinsala ng kalamidad. Maayos ba ang pagtanggap ng mga mamamayan sa mga makabagong programa ng pamahalaan? Mitigasyon ng panganib. Ayon sa mga eksperto, ang mitigasyon ng panganib o disaster mitigation ay nararapat na isagawa bago ang pagtama ng sakuna, kalamidad at banta ng panganib upang maiwasan o mapigilan ng matindi at malawakang pinsala sa tao at kalikasan. Sa yugtong ito ng mitigasyon ng panganib sa pagbuo ng plano ng CBD-RRM, nakapaloob ang pagtataya ng peligro o risk assessment. Pagtataya ng peligro o risk assessment. Sa pamamagitan ng pagtataya ng peligro, nagiging matibay ang kaalaman ng mga mamamayan tungkol sa mga panganib na maaaring makaapekto sa kanilang komunidad at nagkakaroon sila ng sapat na pagkakataon na maghanda upang maiwasan ang matinding epekto nito. Mahalagang magkaroon ng sistematikong pangangalap ng mga datos na maaaring gamitin sa pagsusuri sa mga panganib na dapat paghandaan. Sa pagkakataong ito, nagkakaroon ng sapat na kaalaman ng mga tagapangasiwa kung ano ang mga programa at proyektong nararapat gawin upang maihanda ang mga komunidad sa pagharap sa panganib. Ang mitigasyon sa panganib ay maaaring ikategorya sa dalawa, ang mitigasyong estruktural at mitigasyong di-estruktural. Mitigasyong estruktural. Tumutukoy sa mga pisikal na paghahanda na ginagawa ng isang komunidad upang maging handa sa panahon ng pagtama ng panganib. Kabilang sa mga ito ang pagpapagawa ng mga estruktura na hahadlang sa matinding epekto ng kalamidad, ang paglilinis ng mga baradong kanal, ang pagpapalalim sa mga ilog, pagtatayo ng dike ay nakatutulong upang maibsan ang pagbaha. Ang paggawa ng mga gusali na earthquake-proof ay nakatutulong upang mabawasan ang pinsala na maaaring maidulot ng paglindol. Mitigasyong di-estruktural. Ito'y tumutukoy sa paghahanda ng pamahalaan at komunidad kabilang sa mga gawain ay ang pagbuo ng plano sa pamamahala sa kalamidad, pagbibigay ng wastong kaalaman sa mga mamamayan, at pagpapatupad ng mga programa upang mahadlangan ang malawakang epekto ng kalamidad. Isang epektibong paraan na maaaring gawin sa mitigasyong di-estruktural ay ang pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa katangian ng mga panganib na maaaring maranasan at ang kahalagahan ng kahandaan.
Dito masasabi natin na ligtas ang may alam. Ikalawang yugto, paghahanda sa kalamidad o disaster preparedness. Ito ay tumutukoy sa mga paghahandang ginagawa ng mga mamamayan, komunidad at pamahalaan bago ang panahon ng pagtama ng kalamidad o sakuna. Sa pagkakataong ito, mahalaga na magkaroon ng sapat na kaalaman ng lahat ng mamamayan sa mga dapat gawin sa panahon ng pagtama ng kalamidad. Ang aktibong koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, partisipasyon ng bawat sektor ng lipunan, at kooperasyon ng mga mamamayan ang pinakasentrong batayan sa pagkakaroon ng sistematikong paghahanda sa kalamidad. Sa pamamagitan ng maayos na paghahanda, maiiwasan ang malawakang pinsala na maaaring maidulot ng isang kalamidad. Isang mahalagang gawain na nakapaloob sa yugtong ito ay ang pagbibigay ng paalala at babala bago tumama o maging sa panahon ng kalamidad. Maraming mga pagkakataon na ang makapagliligtas sa tao laban sa matinding epekto ng sakuna ay ang kanyang tamang kaalaman sa nagaganap sa kanyang paligid. Ang paghadlang sa malawakan at malubhang pagkasira ng mga estruktura, mapababa ang bilang ng mga maaapektuhan at mapadali ang pag-ahon ng mga mamamayan mula sa dinanas na kalamidad ang pangunahing layunin ng yugto ng paghahanda sa kalamidad. Tatlong pangunahing layunin ng paghahanda sa kalamidad. Una, magbigay impormasyon. Ito ay pagbabahagi ng mga kaalaman tungkol sa mga panganib, peligro, kakayahan, at pisikal na katangian ng komunidad na mahalaga sa pagtugon sa kalamidad. Ikalawa, magbigay payo. Pagbibigay ng gabay tungkol sa mga nararapat gawin para sa proteksyon, paghahanda, paghadlang, at pag-iwas sa epekto ng kalamidad. Ikatlo ay ang magbigay ng panuto. Ito ay paglalahad ng mga hakbang na dapat gawin, ligtas na lugar na dapat puntahan, at mga ahensya na maaaring lapitan sa panahon ng kalamidad. Sa yugto ng paghahanda sa kalamidad, bilang bahagi ng pagbubuo ng plano ng CBDRRM, nabibigyan ng sapat na impormasyon at pag-unawa ang mga mamamayan sa dapat nilang gawin bago, habang, at pagkatapos ng panganib at kalamidad upang maihanda sila sa maaaring epekto nito. Ang mga resulta ng pagtataya sa mga maaaring maranasang kalamidad at ang kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga ito ay bahagi lamang sa paghahanda sa plano ng pamamahala sa kalamidad. Ikatlong yugto, pagtugon sa kalamidad o disaster response. Sa yugtong ito sa paghahanda ng plano sa pamamahala sa kalamidad o CBDRRM plan, tinataya kung gaano kalawak ang pinsalang maaaring maidulot ng isang kalamidad. Ang mga impormasyong makakalap ang magsisilbing batayan upang makabuo ng epektibong paraan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan o ng komunidad na makararanas ng kalamidad. Sa pagsasagawa ng epektibong pagtugon sa kalamidad, ang sumusunod na pagtataya ay nararapat gawin upang magkaroon ng konkretong basihan sa pagbuo ng plano ukol dito. Una, ang pagtatasa ng pangangailangan o needs assessment. Ito ay ginagawa upang matukoy at matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad, tulad ng pagkain, tahanan, damit at gamot. Ikalawa, ang pagsusuri sa pinsala o damage assessment. Ito ay pagtukoy sa lawak ng pinsalang dulot ng kalamidad tulad ng pagkasira ng mga infrastruktura at kabahayan. Ikatlo, ang pagtatasa ng pagkawala o loss assessment. Ito ay pagsusuri sa pansamantala upang matagalang pagkawala ng serbisyo o produksyon dulot ng kalamidad, katulad ng pagkasira ng mga pananim. Sa pagpaplano ng mga gawain sa pagtugon sa kalamidad, mahalagang magkaroon ng koordinasyon at maayos na komunikasyon upang mabuo ang pagkakaisa ng lahat ng sektor ng lipunan na kasama sa pagsasagawa ng una at ikalawang yugto. Magiging matagumpay ang gagawing pagtugon sa mga makakaranas ng kalamidad kung ang resulta ng mga pagtataya sa pangangailangan, pinsala at pagkawala ang pagbabasihan. Sa bahaging ito ng pagbuo ng plano ng CBDRRM, mahalaga ang pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang datos sa naging lawak ng pinsala ng kalamidad.
Ang mga datos na ito ang magsisilbing batayan para sa ika-4 at huling yugto ng pagbuo ng CBD-RRM Plan. Ito ay ang rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad o Disaster Rehabilitation and Recovery. Sa bahaging ito, sinusuri ang mga nararapat na hakbang at gawain para sa mabilis na pagsasaayos ng mga napinsala ng kalamidad. Ang pagpapanumbalik sa dating kaayusan at normal na daloy ng pamumuhay ng mga mamamayang nasalanta ng kalamidad ang pangunahing tunguhin ng yugtong ito. Sa pagbuo ng plano para sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad, nararapat na may konkretong hakbang upang maging sistematiko ang pagsasagawa ng mga programa. Ilan sa mga pangunahing bibigyang pansin ay ang pagpapanumbalik sa sistema ng komunikasyon at transportasyon, pagkukumpuni ng kabahayan, pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, at pagsuporta sa mga kabuhayang napinsala ng kalamidad. Kung magkakaroon ng maayos na sistema ng pamamahala sa panganib ang isang lugar, maaaring maiwasan ang malawakang pinsala sa panahon ng kalamidad. Mahalaga ang partisipasyon ng mga mamamayan, non-government organizations at iba pang sektor ng lipunan sa pagpaplano at implementasyon ng mga programa ng pamahalaan sa rehabilitasyon at pagbawi sa kalamidad. Ang sama-samang pagtugon ng lahat ng sektor ay magdudulot ng mabilis at matagumpay na muling pagbangon. Ito ang mga hakbang sa pagbuo ng Community-Based Disaster Risk Reduction and Management Plan. Muli, ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!